Sabi niya hindi yung private lang yung ginusto ko dahil susuportahan kita. Gusto ko ng may makausap ako, matulungan ko kayo ng anak mo, masaya na ako dun pagka may nakakain kayo ng anak mo, okay kayo. Yung parang ganun, parang isa siyang angel, parang ganun na binigay sa akin nung time na sobrang may anxiety ako, stress ako, binigay siya sa akin. Kaya, alam mo yung feeling na ganun, tinanggap ko na talaga. Tapos, sabi ko wala namang mawawala kung paniniwalaan ko siya. Eh yun, at yun naman nagawa niya yung mga sinabi niya sa akin, hindi lang siya salita, ginawa niya naman. So bilang kapalit nun, kahit ayaw niyang i-private ko siya, ginawa ko. Kasi mabait siya. Kahit hindi ako humihingi, nagbibigay yan, tsaka hindi obligado na kapag nagbigay siya ng pera sa akin, ino-audit niya, hindi ganun. Nakikita niya naman ni kung saan ko talaga dinadala, tsaka totoo naman daw ako talaga sa kanya. Alam mo yun, gusto ko lang sana makapag-thank you ako sa kanya in person. Magkita kami, mag-meet kami, di ba? Yung makapag-thank you kami ng anak ko sa mga binigay niya. Alam mo yun. Yun nakakaiyak lang. Kasi aminado ako hindi ko naman talaga siya minahal. Hindi ko siya kayang mahalin eh. Hindi ko alam. Kasi yun nga, iba yung nararamdaman ko, parang may something, may asawa, may pamilya. Ayokong makasakit ng ibang tao. And ayaw niyang sabihin sa akin yung totoo kasi baka pag nalaman ko, layuan ko na siya, iwanan ko siya. Bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung bakit. Nag-chat siya noon, nasa UK na siya. Biglang sasabihin niya sa akin, out na daw siya sa buhay ko. Wala akong alam na ginawang masama sa kanya. Siya yung nawala bigla. So, parang ano siya eh, mysterious, alam mo yon. Meron pa akong hindi alam sa buhay niya na ayaw niya sabihin. So, at least, nung time na pinapadala niya ako ng 1 year, nakapagpundar ako. Aircon, pinagawa niya yung dirty kitchen ko sa likod, nagkaroon ako ng bowl, CR, septic tank, pinakisami niya. Ito na nga lang yung hindi ko napapapalitan yung kisame ko dito. Plano niya talaga yan. Baku-baku na siya kasi yung nailagay ko dito is plywood lang. So may butas yung bubong ko nung nabasa. Naging mapa yan. Pero yung dun sa kusina ko maganda kasi ano siya, hardiplex talaga. Yung ginastusan niya yan. So, sobrang blessed ako dun sa tao na yun. Andun yung tindahan ko sa kumbaga, nung nakilala ko siya, buo ko na to, yung kusina ko na lang yung hindi ko nagawa. Kaya tinuloy niya. Kung ginagawa ko yung private. Kasi, as in, walang-wala talaga ako. Alam, naiiyak tuloy ako sa live ko. Kasi sinasabi ko sa'yo, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Sobra. Single mom ako. Meron akong isang fur baby na aso. Na-diagnose siya last month na may bato siya 7. Ang sabi sa akin ng doktor niya, kailangan siyang i-surgery. Eh sabi ko, wala akong pera. Kasi gagastos ako ng 12K. Wala akong pera ngayon, wala akong kapera-pera. Hindi na ako nakakahawak ng katulad nun. 20K, ganun, hindi na. So sabi ko dun sa doktor, baka pwedeng i-medicine ko muna siya. Tas thank God, nagdasal ako. Nalalabas yung mga bato niya. Kaya yun, kahit na imbis na ibibili ko na lang ng kakainin ko, binibili ko ng gamot niya tsaka yung kinakain niya ng sakan, yung royal canin na pampaihi para maging maganda yung pag-ihi niya. So ayun.